Okay, magandang gabi. Welcome back ulit sa aking, channel 'no. Ngayon pag-usapan naman natin, ano ba yung mga adjustment na dapat gawin bilang isang pasyenteng may hypothyroidism? Tara kuwentuhan tayo. Okay, pasensya na 'no, medyo iba yung boses ko ngayon. Galing ako ng, trangkaso, ubo, sipon, lagnat, okay. So, nabaguhan tayo sa winter, alam mo naman. So, ganito 'no, pag-usapan natin yung mga adjustment. Galing ka ng hyperthyroid tapos mapupunta ka ngayon ng hypo. Halimbawa, galing ka ng radioactive iodine o kaya naman, tinanggal yung thyroid mo. Eto, ise-share ko sa inyo 'tong experience ko 'no, bilang isang pasyenteng may hypo. Well, hindi naman talaga madali. Well, ang masasabi ko, mas madali yung pakiramdam, mas madali siyang i-manage, no? Ngayon, ganito, ang number one kong kalaban talaga, nung naging hypo na ako, no, nung diniagnose na ako ni Doc na hypo ka na, Rigel, yung pagiging tamad or tinatamad ako. Yun ang malaking kalabang ko, as in. Okay, may mga pagkakataon talaga na, okay, 6 na, kailangan ko nang umalis. Sige na, 5 minutes pa, may mga pagkakataong ganun. Actually, nung nag-hypo na nga ako, aminin ko sa inyo, hindi na ako mahihiya. Nadagdagan din ang aking pag-absent. Minsan may time na, "Oh, sige na muna, hindi muna ako papasok." Minsan may ganun ako, no? Tinatamad talaga, yun yung kailangan nating panlabanan. Tapos may mga pagkakataon din na ah, all day parang gusto mo na lang matulog. Minsan pagka bumangon ka, uminom ka na ng levothyroxine after 30 minutes, parang gusto mo na lang humiga ulit sa kama mo. May mga ganun akong pakiramdam. Yun ang talagang nilalabanan kong pilit. May mga pagkakataon din na ang ginagawa ko, yung alarm ko ino-off ko na. Minsan may gano'n na, "Ay, tutulog na lang muna ako." Talagang antok na antok. Isama na natin yung tinatamad 'no, so napaka-deadly nung combo na yun. Antukin ka na, tinatamad ka pa. After ng tinatamad at saka ng antukin, isama na natin dito yung pagiging emotional mo. Okay, hindi ko sinasabing depressed or anxiety ha, kasi syempre kailangan ka munang i-diagnose nun. Okay, minsan pakiramdam ko rito, feeling lonely, feeling, walang kwenta, walang silbi. May mga pagkakataon tayong gano'ng pakiramdam. But don't worry, kung yun yung nararamdaman mo, it's fine. You are valid. Huwag kang mafi-feel bad. Hindi lang ikaw ang nararamdaman mo, ang nakakaramdam nun. Kahit ako, kahit yung kakambal kong hypothyroid na, nakakaramdam din nun. So, hindi ka nag-iisa. Okay, so kung kinakailangan mong huminga, huminga ka. Kung kailangan mo ng alone time, sige lang, walang problema. Kung kailangan mo ng kausap, go, makipagkwentuhan ka. Hanggang sa maging okay ka. Kasi kasama yun sa adjustment ng pagiging hypothyroid. Okay? So, huwag kang ma-feel bad, okay lang yun. Sunod, yung pagiging matakaw, no? Hindi kasi nawala yun eh. Nung hyperthyroid ako, andun naman yung gana ko pa rin talagang kumain. As in, kumakain naman talaga ako noon. Nung naging hypo ako, ganun pa rin yung kain ko. So, alam mo na kung anong kasunod. Nagigain ka ng weight ngayon. Okay? So, magiging bagahe mo na naman siya. Hala, tumataba ako or nagigain ako ng timbang. So, may mga ganong pakiramdam ka. Well, normal naman yun. Nagigain ka ng timbang. Sir Rachel, bakit sabi mo may iniinom ka namang hormone, 'di ba? So, bakit tumataba ako? Okay, simple lang ang sagot diyan. May titration tayong tinatawag. Ibig sabihin, iintayin muna nating mag-react yung body natin sa levothyroxine hanggang sa unti-unti tayo mag-adjust. O, gets mo na. Huwag kang ma-feel bad. Kung nag-gain ka ng weight, kasama yon sa pagiging hypo. Huwag mong isipin na hala, ang taba ko na, ang pangit ko na. No. Okay, nag-a-adjust pa ang katawan natin. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng check-up buwan-buwan or tuwing ikatlong buwan. Okay, ganun lang yung adjustment natin.
huwag niyo masyadong damdamin or dibdibin. Kasi lahat tayo nanggaling sa pag-a-adjust. Okay? So, naka-levothyroxine ka, iinumin mo siya everyday. Depende sa dosage na binigay sa'yo ni Endo. Hindi tayo pare-pareho eh. Kung ang binigay sa'yo 100 mcg hanggang linggo, lunes hanggang linggo, no? So, ititake mo. Okay? So, may mga adjustment din tayo. Okay? O ito, pinaka-last na adjustment ko. Siyempre, budget. Okay? Bakit? Bumibili ako ng gamot, siyempre. 'Di ba? So, ganun talaga eh. Kailangan nating kunin sa sarili nating bulsa yun eh. Bibili ka no, ng levothyroxine, let's say, isang box. O kaya, pang 3 buwan, no? O kaya, pang 1 taon. Kasi habang buhay mo nang iinumin yan eh. Yung budget talaga. Okay? So, wala na tayong magagawa doon kung hindi magtabi tayo. Magtabi tayo ng pera para doon sa pambili natin ng levothyroxine. Hindi naman natin ginustong magkaroon ng problema sa thyroid, no? Wag mong sisihin ang sarili mo. Nagkataong taglay ng katawan natin to eh. 'Di ba? Hindi mo naman ginustong magkaroon ng cancer sa thyroid, inoperahan, syempre kasama 'yun. Okay? Sa akin kasi tanggap ko na iinumin ko siya habang buhay, no? Let's say ang isang pirasong levothyroxine, 20 pesos. So, yun yung iinumin natin every day. Okay? So, sabi nga nila, ang isang bagay, mahal pag hindi mo pinaghandaan. So, kasama po siya sa adjustment. Kung dati wala kang iniinom na gamot, ang iniinom mo lang, pagpalagay natin tuwing may lagnat ka lang, pero kasi dito, iinumin na natin siya everyday. So, kukunin na natin siya sa sahod natin. No? Kung ang sweldo mo sa isang buwan, 30,000, mag-aalat na tayo ng budget para doon sa levothyroxine natin. So, ganun talaga. Huwag kang mag-alala. Para sa sarili naman natin yon, ha? So, budget para sa levothyroxine. So, paano? Hanggang sa muli. Salamat sa inyong panonood. At huwag kayong mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Mukha lang mahirap sa ngayon, no? Huwag kalimutang magdasal. Maraming salamat. God bless everyone.